Meron na ho tayong 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Tumambad sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang namumuti at sira-sirang bahura sa Baho de Masinloc. Hinala ng BIFAR, bungsod ito ng paggamit ng cyanide sa pangingisda ng mga Chino at mga Vietnamese fishermen doon. Kwento ng ilang mga mangingisda sa BIFAR, sinadya umano ng mga Chinong sirain ng bahura para hindi na makapangisda mga Pilipino. Giit ni Nazario Briguera, takapagsalita ng BIFAR, malinaw na kaso ito ng iligal na pangingisda at paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Bilyong-bilyong piso na umano ang pinsalang dinulot ng China sa mga coral. Ang mga floating barrier naman ay nilatag ng China Coast Guard sa bungad ng Baho de Masinloc ay hindi pa rin natatanggal ng BIFAR dahil may mga nakabantay ho ng mga barko ng China. Ipinaubaya na ng BIFAR at Philippine Coast Guard sa Department of Justice kung irereklamo muli ng Pilipinas ang China. Samantala, nilinaw ng Coast Guard na ang rotational deployment o pagsasalita nila ng BIFAR sa Baho de Masinloc ay hindi huyang pag-uudyok kundi para malayang makapangisda ang mga Pilipino ho doon dahil hinaharas po ng mga Chino. O, kaya yung mga lantarang ipinapakitang sila ay pro-China, lalo na ho yung tropang Bakery Boys. Oo, tandaan nyo binabagit po ito ng ating Coast Guard at ng BIFAR. Para ho ito sa mga mangingisda, hindi para mang-udyok na naman. Sa kanila kasi, Andoy, pag may gagawin kang hakbang, nanguudyok pa raw, tayo pa raw. Dahil dito umaasa ang BIFAR na mapapalakas ito ang produksyon ng isda sa bansa. At kaugnay po ng balitang yan, eto, mga Bakery Boys, makinig kayo. Makakausap muli natin si Dr. Renato De Castro, Defense Analyst at Professor ng Department of International Studies, De La Salle University. Dr. Renato De Castro, Prof, magandang umaga po muli sa inyo at maraming salamat sa pagsama ho muli sa palatuntunan ng naman ng mga balita ngayong araw ng linggo, Prof. Saan siya? Remote 1. Okay na. Professor De Castro, magandang umaga po sa inyo. Baka nasa kabila. Hello, Prof. Hello, Musa. Naririnig niyo po ako na malinaw, Prof? Ngayon po, nadinig ko na po kayo. Ayan, okay. Magandang umaga, ka-Orly. Hindi ho maganda, Professor, dahil pati yung mga bahura sa Baho de Masinloc, na alam naman ho natin na isa ho ito sa tinuturing na kaya nga ang deklarasyon po dito sa Baho de Masinloc common fishing area. Bagamat nasa exclusive economic zone ng Pilipinas, hindi exclusive ito sa mga Filipino fishermen dahil napakarami ho mga isda ho rito. Natuklasan na, Prof, sira-sira yung bahura. At maging yung ating mga mangingisda sa tulong na rin ng Coast Guard at BIFAR ay nakakalapit na ho doon. Bagamat positibong development po yun, parang hindi maganda, hindi masasabi nating negative dahil na rin sa adudong pa rin na tumututok yung mga barko ng China at eto pa, nasisira ho ang ating likas yaman na Prof. De Castro. Hindi, ang tingin ko doon maganda kasi tinutupad na ho ng gobyerno yung tinatawag ho natin, sinabi ho ng ating presidente last December, yung new paradigm na talagang tatapatan na ho natin sila. Nakikita na ho natin to after na 6 na taon ho sa panahon ho ng dating presidente Rodrigo Duterte na ang polisiya ho natin ay appeasement. Nakikita ho natin to na talagang tatapatan natin. Kumbaga pushback ho natin to. So positibo ho yan at maganda ho yan na sinasabi na ho natin sa ating sambayanan at sa buong mundo kung ano ho ginagawa ng China ho. Pag sa kanya sinasakop niya ho yung mga land features katulad ho na nakikita ho natin sa Scarborough Shoal ho. So nakikita ho natin yung pushback, yung talagang mas matinding pushback na pinatutupad ho ngayon ng gobyerno sa pamumuno ho ni President Ferdinand Marcos Jr. po. Ang malungkot lang nito, bagamat yan ay good move para na rin matulungan yung ating mga Pilipinong mga mangingisda, doon pa rin sila, manakanakang may pagpaparamdam ng kanilang presensya, tumututok pa rin sa mga barko ng BIFAR at ng Coast Guard, challenge pa rin. Ang mahalaga, sabi nyo nga, Professor, makapangisda yung ating mga kababayan doon. Talagang expect ho natin kasi ayon nga ho sa sinabay ng China ho noong 2010, call interest nila yan, South China Sea. Kaya expect ho natin na talagang mahaba ang tunggalian ho to. Talagang hindi ho bibigay ang mga Chino ho. Tandaan ho natin last year, despite na lumabas ho yung arbitral ruling, lagbas ho sila nung 10 from 9 to 10 dash line.
pinakikita ho sa atin na talagang determinado sila. Kung determinado ho sila, dapat kumbaga tapatan rin ho natin ng ating determinasyon. Kasi mahaba ang tunggalian ho to. Yung binanggit ko kanina na natuklasan sira-sira yung mga bahura ho doon. Alam naman natin ang silbi ho nito, doon ho naniniraan yung mga isda na sa tuwi-tuwi na nahuhuli ho at nakukuha diyan ng hindi lang mga Filipino fishermen, Vietnamese fishermen pa siguro nakakapunta diyan, pati mga Chinese fishermen kung talagang lehitimong mga mangisda talaga ng China ho 'yon. Hindi dapat ito tama ba na ito idulog din at gawan din ng hakbang at maiparating ang reklamong ito saan mang international court na may dituring, Prof. De Castro? Tsaka talagang pakikita ho natin, talagang binaviolate ng China yung arbitral ruling. Kasi kasama ho dun sa arbitral ruling yung importansya ho ng pangangalaga sa environment sa mga pakikita ho natin. Hindi lang binaviolate na China sa pamamagitan na hindi niya sinusunod. Hindi niya ino-observe yung maritime entitlement natin. Pinapakita rin na sinisira ng mga Chino ang ating kalikasan Parang nakakalungkot na makita yung video dahil mismo yung mga mangingisda natin, ingat na ingat nga sila doon eh. Parang kung yung ibang mga matitigas ang ulo na gumagamit ng dynamite fishing, paraan ng pangingisda, pagdating doon talagang iniingatan nila, dadalawang isip sila, tapos makikita natin durug-durug yung mga bahura, Professor De Castro. Hindi lang ho yan sa Scarborough Shoal, sa mga ibang mga natuklasan din yung una, di ba? Katulad ho sa dating tinatawag natin yung Mischief Reef. Na kanilang inoccupy. Lahat ho yan, mga land features. At yan ho mangyayari kung masasakop rin ho nila ang Pag-asa at Ayungin. By the way, inform ko lang ho kayo, last week binigyan ho ako ng pagkakataon ng ating Armed Forces of the Philippines at Philippine Air Force at National Defense College na makapunta sa Pag-asa. Sa isla ng Pag-asa. Sana kayo rin, nakarating na ba kayo doon? Ako. Pinakamalayo ko narating dyan sa bahagi niya ng Pilipinas, Palawan. Dapat kausapin gusto ko talaga. Pangarap ko talaga. Isa yan sa nasa bucket list ko, Professor. Mapuntahan niya Pag-asa. Kasi sa ngayon, kinakailangan nating ituon ang ating atensyon sa ating mga border sa pagkakataon pong ito. At iba ang pakiramdam pag nakita niyo na paano talaga pinagtatanggol ng ating sandatahang lakas. Kita ko yung contingent ng Philippine Navy. Dapat dalhin natin doon yung mga bakery boys. Yung mga harap-harapan na talagang gusto lang sinanla lahat. Pati kaluluwa nila sa wala na kumbaga sa wala na hong pag-asa. Wala nang gamot yun. Talaga pera yun talagang pera. Pero kailangan yung ating tayo, katulad nyo kung mabibigyan kayo ng pagkakataon, dapat kausapin nyo si Commodore J. Tariala at ang si National Security Assistant Secretary ng National Security Council si Jonathan Malaya para makarating kayo. Paano yung binabanggit yun na ibang pakiramdam at mararamdaman kung ano ang sakripisyo ng ating mga kababayan dyan sa lugar na paano yung nabanggit? Hindi ko mas explain kasi talagang emotional yung effect Pag land nyo makikita nyo lang mula sa ere, lalanding kayo, dala-dala kayo ng isang C-294 ng Philippine Air Force, 295 pala ng Philippine Air Force, lalanding kayo, makikita nyo doon yung at least nag-invest na tayo doon sa runway dahil sira yan At least ayan masasabi kong contribution ng dating Pangulo Rodrigo Duterte na talagang na-push niya yung construction ng runway. At pag land nyo doon, makikita nyo yung ganda at of course makikita nyo yung sakripisyo ng mga Philippine Navy, Philippine Marines, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard na para bantayan at ipamukha sa mga Chino hanggang dito na lang kayo. Hindi nyo masasakop to. Kaya nila kasi kung malakas sila pero hindi tatantanan ng mga magigiting nating mga kasandaluhan. So at tas makikita nyo rin doon yung mga maliit natin, mga 159 civilians na nag-decide mag-stay doon. Okay. Kaya dapat talagang paalam natin sa sambayanan. Ito kumbaga, nandito ang ating part 2 ng ating exclusive economic zone at paninindigan po natin
Okay. Balikan ko lang yung una kong tanong sa inyo, Prof. Sa tingin ninyo kanina, sa sinasabi nyo kanina, hindi dapat palampasin ito na natuklasan natin sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Ito'y karapat dapat na idulog sa saan mang kung saan mo Sa pwede. buong bansa, sa buong mundo ho. Kasi kung ginagawa ng mga Chino ho yun sa Scarborough Shoal, tandaan ho natin, ang sinasakop po ng Chino ho, yung 80 to 85%, mga 90% ng South China Sea. Kung gagawin ho nila to sa isang maliit na land feature katulad ng Scarborough Shoal, gagawin ho nila yan sa buong South China Sea na kanilang sinasako po ngayong panahon. So ang issue ng West Philippine Sea, South China Sea issue, hindi lang ho issue ng territorial integrity, issue din ho yan ng environmental protection. Protection ng kalikasan. Okay. Speaking of kalikasan, ito kasi kaya ako napatawag din sa inyo, Prof. De Castro, dahil ito may nakaambala namang panibagong oil price hike dyan sa darating na linggo. At ang ating inaasahan lamang dyan, itong posibleng napapakinabangan natin na liquefied, itong natural gas. Kahit pa paano nakakatulong para hindi tayo masyadong umasa sa mga petroleum products galing sa Middle East and other oil-producing countries. May pangangailangan na ba ngayon? Kaya lang alam natin anong sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. Na kung po pwede lang, baka may matuklasan tayo dyan. Panahon na siguro para mag-explore tayo. Sino man ang bansa ang pwede natin makasama. Basta't yan alinsunod sa tinatakda po lalo ng UN Convention on the Law of the Sea at kung ano pang mga international law, Professor. Oo, kasi nababanggit sa palagay ko na pupunta yung usapan ho natin sa Reed Bank. Kasi mauubos na ang Malampaya gas station. Kaya nag-explore na ho. Panahon pa rin ho ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, tinitignan na ho natin yung posibilidad sa Reed Bank. Pero alam naman ho natin na nangyari nung March 2011, natatandaan ko pa ho yan, nung nagkukonduct na ho tayo ng survey sa pamumuno ho ni President Benigno Aquino III, nagkaroon ho yung first harassment. At mula daw noon, hindi na tayo nag-attempt. Natatandaan ko ho, nung May 2017 o 2018, di ko maalala kung nung kinausap ho ni Pangulo Rodrigo Duterte si President Xi Jinping ho sa Beijing, sabi ho ni President Jinping, gusto nyo ng gera. So, no less than si President Rodrigo Duterte. Of course, ang nangyari ho doon, hindi ho tayo nag-attempt ma-explore, pero sa pamumuno ho ni Presidente Ferdinand Marcos, yung unilateral, kung maaari unilateral exploration ng Reed Bank. Nilabas rin nyo ho niyan sa meeting niya nung natatandaan ho natin last year. Doon sa state visit niya sa Beijing sa January ho. Tinanong ho niya si hindi ka agad sinagot ni President Xi Jinping, pero lumabas ho sa Global Times pagkagaling ho ni President Marcos ho sa Beijing, hindi ho papayag ang Chino ho sa joint development sa disputed area. Pwede ho ang joint development sa hindi ho disputed. So, makikita nyo sa kilos ho at sinasabi ng China ho, talagang niloloko ho tayo. Parang talagang panloloko ho. Parang harap-harapan kung manggancho. Kasi ho talaga. The record. Yes, sir. Asang bahagi yung Reed Bank na yan at gano yan, yan ba'y pasok sa ating exclusive economic zone? Nasa loob ng exclusive economic zone. Meron ho ng survey. Natatandaan nyo ho yung Joint Maritime Seismic Undertaking sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Kasama ho dyan yung Chino, Vietnam at Pilipinas. Doon ho nag-conduct ng survey at nakita ho natin. Of course, ang problema ho doon joint. Kaya nalaman din ho ng mga Chino na may talagang potential ho yung survey. Kaya nung kinukonduct na ho natin yung at least yung unilateral exploration sa panahon ho ni President Benigno Aquino III, nakita ho natin yung possibility. Pero hinarang na ho tayo dyan. So, siguro panahon na talagang parang tingnan ho natin. Ang ginagawa ng panahon ho natin, survey. Kung meron. No? Talagang i-ascertain kung meron nga. Kasi may mga ebidensya na meron. Pero sa larangan ng survey pa lang ho, hindi ho tayo pinapayagan ng Chino. Kaya pala, ganun na lang kung maghanap nakakampi sa Pilipinas ang China. No?
Yung pala papapakinabangan nila dun sa oil sa oil na maaari makita diyan talagang malaking bagay. Yun din sana ang ating gusto ring kaya ko lang naman natanong yan dahil marami rin mismo nagsasabi sa akin na sakaling i-explore yan hindi tama mo ang problema sa tuwi-tuwi na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, Professor De Castro. Ang makaka-prevent ho yan ng talagang impact ho. Pero nakikita rin ho natin yung panglililang ng mga Chino. Kasi sinasabi ho nila, iset aside natin yung territorial issue, mag-involve tayo ng joint development. So again, babalik ho tayo sa panahon ho ni President Rodrigo Duterte. Nung dumating ho dito si President Xi Jinping, noong November 18, no, nagkaroon ho tayo ng kasunduan. Possibility ho, yung Memorandum of Joint of Understanding ho, para mag-conduct ho ng survey dyan. Nagkaroon ho tayo ng agreement with mga Chino ho, inupuan ho nila yung agreement. No, kasi posibilidad na Kasi talagang miski sinasabi nila joint development, pag nakita ho nila yung likas yaman ho dyan, nakakalimutan ho nila yung pangakong joint development. Nagiging polisiya ho nila, amin to. No? Mm-hmm. So nakikita ho natin talaga na we have to conduct unilateral. Kasi talagang in-engage natin ng mga Chino na joint development. Pero pag nakikita nila talagang may kayamanan doon, may energy doon, may source of energy, wala na. Tapos na yung usapan ng joint development. Amin na to. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang dahilan kung bakit nung huling mga buwan ng Duterte administration winidraw namang mga kasunduan meron ng Pilipinas sa China. Talagang sinabi na, kinancel na ho ng Duterte administration. Sabi nila, ginawa na namin at lahat. Talagang inapis na namin ng Chino, pero walang nangyari. So talagang disappointed ho si dating President Rodrigo Duterte. Ginawa niya na naulat para talagang, kumbaga, i-improve ho yung bilateral relations ng China, but pagdating ho na makita na yung kayamanan, resources, amin na to, ano ang position ng China. So ano ang gagawin na natin? Talagang dapat ho natin talagang igiit yung ating maritime entitlement. We have to do it alone, ating aliado at mga security partners. Naku, ayaw na ayaw maririnig yan ng mga bakery boys, Professor. Baka sabihin pinapakita natin tayo maka-Amerikano. Sila naman ho talaga wag na ho natin sila sabihin mga sabihin natin independent-minded ho sila, pero hindi natin malubos isipin na baka may laman naman ho yung bulsa nila. Ay, sa bagay. Kaya nakakabili ho sila ng madaming pandesal. Nakakatambay sa bakery. Maraming salamat, Prof. Ito pinag-uusapan natin ito dahil nakakapagbigay din tayo ng mga dahilan kung bakit kinakailangan talaga natin gawin ang mga bagay nito, lalo na sa pagprotekta ng ating maritime integrity. Natutuwa ako, nagbubunga ito ng positibong reaksyon dahil sa mga survey, marami hong mga Pilipino pa rin ang natutuwa at gustong ituloy at paglaban ng ating gobyerno, ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea, Professor. At of course, supportahan natin yung sinasabi nga ni President Marcos Jr., yung new paradigm na sinasabi niya. At nakikita natin slowly. Not one inch. Yan. Not 1 inch. Talagang panindigan ho niya yung kanyang in-announce. Hindi pa ho siya presidente. Ilang weeks pa lang ho bago ng kanyang inaugurasyon, sinabi niya na ho yan. Okay. I think even bago siya naging presidente, sinabi niya na sa campaign. Prof, maraming salamat muli sa iyo. Sa ulitin, sir, at ingat po kayo palagi. Maraming salamat din po at sinasabi ko ngayon sa inyo palagi, I'm at your beck and call po. Thank you, sir. Thank you, Doc. Salamat po. Si Dr. Renato De Castro, Defense Analyst at Professor ng Department of International Studies, De La Salle University, inyo pong napakinggan.